Prof. So ganyan talaga ang mga politiko. At hindi siguro ganyan. Nabubukod tangi itong 19th and 20th Congress under the Marcos administration kasi it's a reflection of the leadership. Kung ang leader, ang pinuno ay ganyan, siyempre ang mga iba, kung nagagawa yan ni Pangulo, bakit hindi natin gawin? Nakita naman natin kung paano ang nangyari doon sa flood control between the appropriations chairman at saka the speaker. Nakita rin naman natin yan sa Finance Committee ng Senado at ng Senate President. Kaya nga naalis si Senator Zubiri, no? Hindi lang pinag-usapan kung gaanong kalaki yung insertion, pero kasama siya doon. Kaya nga pag tinitingnan natin yung problema ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa pwedeng si Speaker Martin Romualdez lang ang sisisihin dahil may counterpart sa Senado. Ganon din yung pagkaalis kay Senator Escudero. Apart from that is yung posisyon na tinindigan niya dito sa impeachment. Maganda na sana yung posisyon na tinindigan niya, pero alam mo, ang realidad rin sa politika ay yung political survival. Kung ikaw ay may kaso at may pahinto na makukulong ka, hindi katulad ni Senator Estrada. Nakikita natin sa reaksyon ng taong bayan na mas matibay pa si Senator Estrada dahil wala naman yung kanyang kaso pero talagang sumama siya. Ito, talagang humingi ng ayuda at yun nga, ang kondisyon sa kanya, tumawid siya. Kaya tumawid. Ngayon, merong mga usap-usapan na tatawid. Hindi mo naman pwedeng gawin yan dahil nag-adjourn si Jenna unless magtawag ng special session. Naririnig natin na merong mga bulong-bulungan na mag-i-special session. Ito ay pambabastos rin sa proseso ng Kongreso kasi ang special session tinatawag lang because of the urgency of certain bills that need to be passed. Kunyari may supplemental budget. Kunyari yung mga tax measures na gusto nilang bigyan ng kaalawanan ang Pilipino. Pero kung magtatawag ka ng special session para lamang magkaroon ng bagong mayorya sa Senado, maling-mali yan kasi kailangan mag-agree ang House of Representatives. Ano ba yung i-special session natin, no? At pag umagri dyan ang House of Representatives, nakikita natin na ang ating administrasyon, itong Marcos administration, ay talagang walang scruples. Gagawin at gagawin, babalik ta rin at babalik ta rin para masunod ang kanilang kagustuhan. At pag yung special session ay natuloy, mahirap nating tigilan ang CONAS, ang CONCON, kung anumang amendment ng Constitution o kung anumang gusto nilang gawin para sa 2028. Sunod-sunod yan eh. Pag nakalusot yung special session na tinatawag, nakakabahala is the right word. Nakakabahala kung mangyari yan. Opo. Yung mga lilipat pa ba rito mula sa, halimbawa, kung meron man, sa panig po ni Senator Alan Peter Cayetano, if ever man po, kagaya ng ginawa ni Senador Cheese, hindi sila lumipat dahil sa natakot sila na baka mawalan sila ng suporta dahil sa pressure sa kanila na baka sila makulong? Yes. Admar, let's call a spade a spade. Lumipat si Cheese Escudero dahil sa kaso na naka-file na, di ba? Hindi yan, at doon ako nalulungkot dahil ang ganda ng ganyang pagdepensa doon sa hindi pagtawag kaagad ng impeachment. Talagang pinanindigan niya yun. Pero sa isang iglap na wala yun at nakita mo ang reaksyon ng taong bayan, ang pagkasabi sa akin may isa o dalawa pa nalilipat, no, para maging majority talaga yung grupo ni Senator Gatchalian. Hindi nila pwede yung gawin ngayon unless magtawag ng special session. Pero special session to
reconstitute the majority is not one of the conditions laid out by our Constitution to call for a special session. Kaya nga ang sinasabi diyan, kung hindi tumawid si Senator Escudero, si Senator Cayetano could have held on to the position for the next 2 months, which would mean June, July. At sa umaga ng pagbabalik ng sesyon sa Senado, dun magkakaroon ng usapan kung sino talaga ang majority, no? Kaya nakakalungkot ito kasi last minute yung ginawa at talagang the word being used by ng mga Pilipino ay traidoran dahil talagang tumawid. At yun klarado, hindi naman tumawid para sa benepisyo, tumawid para hindi makasuhan. Prof, magtataka pa ba tayo? Pagtatakan pa ba natin if ever man? Kasi nasali na yung pangalan niya doon sa donors niya, yung issue doon, reklamo, pati yung pangalan din niya sa issue din doon kay Speaker Romualdez, nasa preliminary investigation. Pag ito po ay mawala bigla, alam na. Oo naman. Hindi ka naman tatawid ng ganyan na biro mo last minute ng last day of session. Hindi ka tatawid ng ganyan kung hindi napakalaking pabor ang binigay sa iyo. Kaya sa taong bayan, tingnan po natin kung bigla na lang nawala yung kaso o nag-file ng kaso pero napakalambot at madali kang maalis, alam na po natin yan. Hindi naman kasi basta-bastang nangyayari yan out of the blue. Ganon rin doon sa isang tatawid. May isa pang tatawid kaya at yun ay kakasuhan rin o kinasuhan na. Opo, kasi dito po sa panig po ni Senador Alan Peter Cayetano, karamihan ata sa kanyang paksyon, may raming kinakaharap ng mga reklamo at irereklamo at meron na pong kaso. So, ito ay hindi na patungkol sa bahala na walang sumama yung aking imahe dahil sa pagtraidor ko, paglipat ko, para na lang na hindi ako makulong. Yan talaga yung malinaw po dito, Prof. Oo, Admar. Sa tingin ko, hindi sila, dahil may pinanggalingan na si Senator Revilla at si Senator Estrada, kaya nilang labanan, no? Kung ikukulong kami, nakulong na naman kami, pero kay Senator Jinggoy, dun sa 3 kaso, no, yung 2, acquitted siya doon. Ito na lang isa, no? At ito mahina dahil ang claim niya talaga, wala siyang insertions na ginawa sa 2025 budget, no? Itong iba, ito pa yung datihan dahil nga hindi nagpakatotoo ang administrasyon, nahahanapin nila. It took 9 months where a new budget has been passed. So tinitingnan uli sila, no? Yung dun sa sinabi mong sa grupo ni Senator Cayetano, sa grupo ni Senator Cayetano, pilit itong administrasyon na ito, lalo na ang ombudsman, humanap ng kaso para malesen ang nasa grupo ni Senator Cayetano. Alam mo, ang nakakalungkot, pag inisip mo, ang majority pala ngayon ay 12. Imaginein mo anong effect yan pag nag-iba sila ng definition nila sa 2/3 of all members. Diba? 2/3 of all members, 16 to convict. Kung ang sabihin nila, 2/3 of all members, yung all members na walang kaso, walang ganyan distinction sa ligang batas. Kaya itong desisyon na ginawa ni Senator Chis Escudero at ang kanilang sinasabi na ang 12 is majority, that opens the gates for the interpretation and reinterpretation of 2/3 of all members. Yan ang nakakatakot. Opo. Dito naman po sa isyong sino ba ang lalapit sa korte
Sa tingin niyo po yung dalawang paksyon na po na ito, Prof? Kasi alam mo, Admar, hindi justiciable yung issue eh. Unless nga gamitin nila yung interpretation sa Avellino, no? Yung Avellino, hindi naman pwedeng gamitin yan ngayon dahil hindi naman continuing ang Senate session. Um, Pag yun ang ginamit, siguro depende sa petition, no? Pero sa tingin ko, sa daming kasong nakabinbin sa Senado, ay sa Supreme Court, hindi ko alam kung magiging prioridad yan. Still, ang tingin ko, it's a political issue that is entirely left to Congress. Now, can we get Senator Cayetano and Senator Gatchalian to sit down? Sila lang dalawa. Huwag na yung may mga amuyong pa. Sila lang dalawa. For the sake of the institution, what do you do? Because definitely the group of Gatchalian still believes that ang Senate President is si Cayetano. No? The fact na wala silang hinalal na Cayetano, na Senate President, si Cayetano pa rin ang Senate President. Paano nila re-remedyohan yan? Sa tingin ko silang dalawa ang mag-usap. Hindi mo na kailangan yung the likes of Sota and Lacson eh. Or yung dalawang magkapatid na Tulfo, no? Kasi talagang binabalahura ang Senado. Nakita mo naman ang mga salitang ginagamit, no? Palakol, Pulpol. I mean, these words were never used in the Senate. Proud na proud ako nung kami pioneer staff ng pagbubukas ng Senado. Ngayon, yung naririnig kong salita, napakasakit dahil nung nag-umpisa ang Senado, hindi nila nakita ang hirap namin para lang mapatakbo yung Senado. Dahil wala namang building nun ang Senado, naka-occupy lang kami dyan sa National Museum, no? Ang library namin nasa boiler room. So napakahirap nung ginawa namin para mapatakbo, pero kung maririnig mo ang mismong senador nagsasalita ng ganyan, parang ang feeling nila sila lang eh. Alam mo, ang Senado, noon pa yan. So, tandaan nyo naman ang kasaysayan ng Senado, ang mga dumaan dyan, no, ang mga nagtrabaho dyan. Naaawa ako dun sa mga empleyado ngayon kasi naiipit sila. At biro mo, ang sabi na, kung sinong a-appear sa Lunes, kung ayaw niyong umapir, di wala kayong trabaho. Hindi ho, ganun ang pagiging pinuno. Ang pagiging pinuno, iniisip mo yung mga kasamahan mo, hindi lang yung sarili mo. Tsaka hindi mo rin masisi yung mga empleyado. Hati kayo eh, 12-12 nga kung tutuusin. So kumbaga hindi nila alam kung sino talaga ang susundin talaga, no? Tapos ganyan pa ang maririnig mo. So imbis na ma-uplift mo yung kanilang moral kasi nga doon pa lang sa paghati di na nila alam eh, merong isa sabi ni Senator Cayetano na dapat i-stream pa rin ito, wag pigilan, ganito ganyan, hati na sila eh, di mo maintindihan yung kung saan sila, tapos gaganunin mo pa na mga kataga na hindi na nakakatulong din sa institution po, Prof. Tsaka Admar, wala nang statesman sa kanila, wala kang nakitang nagmamatanda o kinakausap, kayo, mag-usap tayo. Alam mo, nung panahon namin kasi, naabutan namin yung mga talagang sinauna sa pagdating sa legislative, parati yun nagro-cross ng aisle. Yung majority pupunta sa minority, kakausapin. Ang parati ko naalala nun, nung ang minority si JPE at saka si Senator Erap Estrada, si Senator JPE, malalim. Magsama-sama tayo, malalim ang reasoning niya. Si Senator Erap Estrada, magpapatawa lamang yan. Tapos makikita mo, nagsasama-sama na. Sa tingin ko, wala na yung panahon na ganon. Kaya nakakalungkot dahil wala kang makita. Sino ba yung magre-reach out para umupo at mag-usap? Kasi masusulbahan yan kung kayo ay mag-uusap. Ngayon, kung masyado na kasing naging personal yung nangyari kay Soto at Cayetano, so definitely may iba na
Ako naniniwala ako na si Senator Gatchalian Edicente. Yun nga lang, hindi ko nagugulat ako sa mga sinasabi niya the past few days. Decente yung mamang yan at sana maayos nila ni Senator Cayetano kung paano ang Senado magpa-perform. Importante dyan, independent ang Senado. Kasi nakikita natin ng House of Representatives, talagang ang presidente ang nanunumbra dyan sa speaker. Pero sa Senado, talagang kanyan, those are 24 independent republics. So, mahirap mong pasunurin basta-basta dahil gusto mo. Opo, bilang panghuli na lang po, Prof, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang nakatutok dito sa mga kaganapan na ngayon at nakikita na nila na ito yung mga binoto ko, sila pala yun. Ito pala yung performance nila. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala sila, tagal-tagal na nila dyan pero ngayon lumilitaw na yung kanilang kulay. Ano lang po yung mensahe nyo po sa ating mga kababayan po, Prof? Ang ating Senado ho ay refleksyon ng ating mga botante at refleksyon ng panahon, no? Kung kayo hindi natutuwa sa kanilang ginagawa, tandaan po ninyo yung pangalan nila at sa 2028, yung mga re-electionists, kayo ho ang humusga. Doon ho sa naguguluhan, tingnan lamang ho niyo ang saligang batas. Basta ang ating saligang batas, wordy, mahaba, pero pag binasa nyo, maiintindihan nyo na napakahalaga ng independence. No? Independence sa presidente, independence sa magkabilang bulwagan. No? So, panuurin po natin, tinang po natin ng maigi, at tama po yung ginagawa nyo. Kung kayo'y hindi sang-ayon, magsalita kayo, dahil ultimately, ang bulwagan ng may hawak ng desisyon kung sinong uupo o hindi ay ang taong bayan.